Warriors may napapansin kay Klay, Shariq at Wiggins. Bucks duo, lumabas ang tunay na baho. At Lakers, putol ang sumpa laban sa Clippers dahil kay LeBron. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang Milwaukee Bucks ay nagkaroon ng hindi magandang simula sa season. Nilampaso sila ng 111-130 at si Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard ay parehong hindi masyadong maganda ang performance. Kinukutya na ng mga fans ang Bucks bilang mga contenders para sa championship matapos ang unang linggo ng season. Hindi makapaniwala ang mga fans sa kung gaano kasamang tingnan ang Bucks kumpara sa Celtics. Kitang-kita ang kawalan ng depensa sa Bucks mula nang mawala si Jrue Holiday. At sinasabi ng mga fans na hindi sila makakalaban para sa isang kampyonato kapag maraming mga butas sa kanilang depensa. Ang mga fans ay nagbabahagi ng mga video clips, particular na sa depensa ni Dame, na nagpapakita na ang 33 taong gulang na point guard ay hindi pa nasa tamang timing. Si Giannis ay talagang nagnanais na hayaang maging pangunahing opsyon si Lillard. Pero ito ay nagdulot ng pagkukumpara ng mga fans kay Giannis sa kanyang kapatid na si Thanasis. Ang Raptors ang pinakamasamang koponan sa half-court offense bago ang laro, ngunit nakapagtala sila ng 130 na puntos, isang katotohanang nagpapasaya sa mga tagahanga ng Celtics. Nag-trade ang Milwaukee kay Jrue Holiday sa Blazers upang makuha si Dame bago nila ito ibinenta sa Celtics. Nagbibiro ang mga fans na di inaasahan na pinalakas ng Bucks ang Celtics sa pamamagitan ng pagkakaroon kay Holiday. Tumiklop lamang ng 16 puntos si Giannis Antetokounmpo habang nag-ambag lamang ng 15 na puntos si Lillard. At ito ay lubos na nakakagulat para sa superstar duo na kinakailangang mag-ambag ng mas marami kung nais nilang makipaglaban para sa isang kampyonato. May tatlong manlalaro ng Raptors na nakapagtala ng 20 na puntos sa gabi. Pinangunahan ito ni Pascal Siakam, Dennis Schroeder at Scottie Barnes. Ito ay isang inspiradong performance habang unti-unti nang nagkakaroon ng hugis ang offensive strategy ni Darko Rajakovic. Sa kabilang banda, hindi gaanong katiyakan ang depensa ni Adrian Griffin sa Milwaukee. Ang pagkawala ni Holiday ay nagkaroon ng epekto sa kanilang depensa. Ngunit, hindi ito nagdudulot sa kanila na maging sobrang masama at mababa sa ika-28 na pwesto sa liga. Si Lillard ay tila nawawala sa aspetong iyon, na malinaw na naghahanap ng paraan para masanay sa depensibong rotation ng Bucks. Sa ilalim ng bagong coach tulad ni Adrian Griffin, magkakaroon ng panahon na pag-a-adjust ang mga manlalaro. Kaya't magiging proseso para sa Bucks upang maging epektibo ang kuponan nila ngayon. Maaaring magkaisa ang depensa sa buong season, ngunit magdedepende rin ito kay Giannis, na tila na-expose sa aspetong iyon sa mga one-on-one coverages. Sa aspeto ng opensa, nakakadismaya ang performance ni Lillard. Sa unang 4 na laro, mayroon siyang average na 21.3 points, 4.8 rebounds at 4.8 assists. At ang kanyang debut ay naging kanyang pinakamahusay na laro. Hindi rin gaanong maganda ang performance ni Giannis, na may average na 24.5 points, 8.5 rebounds at 2.5 assists. Kinakailangang hanapin ang solusyon kaagad o maaaring mapunta ang Bucks sa isang mapanganib na landas. Sa kabilang banda naman, pinangunahan ni LeBron James ang Los Angeles Lakers na may 35 na puntos at 11 rebounds, habang nag-ambag si Austin Reeves ng 15 na puntos, kabilang ang 7 mahalagang puntos sa overtime, upang tapusin ng Lakers ang kanilang sunod-sunod na 11 na pagkatalo laban sa LA Clippers sa pamamagitan ng score na 130-125. Kahit na kulang sa mga manlalaro, nakita pa rin ang magagandang performance mula kina D'Angelo Russell at Anthony Davis. Parehong nagtala ng 27 na puntos, at si Davis ay kumuha rin ng 10 rebounds. Ito ang unang panalo ng Lakers laban sa kanilang lokal na mga kalaban mula noong Hulyo 2020 at ang unang panalo sa home court ng kanilang shared arena mula pa noong Pasko ng 2016. Kahit na kulang ng manlalaro dahil sa mga injuries, nagawa pa rin ng Los Angeles Lakers na makabangon mula sa 19-point deficit sa unang parte ng laro at nakalamang ng 8 puntos sa huling 90 segundo ng regulation. Si Paul George na nakapagtala ng 6 na 3 ay nakapuntos ng 3 mahalagang free throws
upang mapilit ang overtime. Sa karagdagang oras, nakuha ng Lakers ang 5 puntos na lamang nang nakawin ni Austin Reeves ang bola kay Kawhi Leonard at nagtakda ng alley-oop kay LeBron James para sa isang one-handed slam. Bagamat may tinugon si Leonard na 3-point play at kanyang ikalimang tres, tinapos ni Reeves ang panalo sa pamamagitan ng 2 free throws at ni Christian Wood sa pamamagitan ng isang malupit na putback dunk. Nagtala si Russell Westbrook ng 24 points laban sa kanyang dating kupunan at nag-ambag si James ng 12 rebounds at 7 assist sa isa pang magandang performance sa kanyang ika-21 na NBA season. Nagwagi ang Lakers sa 2 sunod-sunod na laro matapos ang kamakailang overtime loss sa Sacramento. Simpleng proseso lang ito ng pagkakaunawaan namin sa isa't isa bilang isang grupo ngayong taon, sabi ni Lakers coach Darvin Ham. Si PJ Tucker ay naglaro ng 21 minutes nang walang score sa kanyang unang laro para sa Clippers. Samantalang umaasa ang Clippers kay Harden sa kanyang kakayahan na ma-integrate ng maayos kasama ang kanilang 3 stars na manlalaro. Ang Lakers ay humarap sa malaking hamon dahil sa kawalan ng mga manlalaro sa bench dahil sa mga injury ni Jared Vanderbilt, Rui Hachimura, Gabe Vincent, rookie Jalen Hodge-Fino at Taurean Prince. Bukod dito, si Hachimura ay sumailalim sa concussion protocol ng NBA matapos na mawala sa nakaraang laro dahil sa injury sa mata. Bagamat nagtala si Kawhi Leonard ng kanyang impressive career high na 18 puntos sa unang quarter, unti-unti nang pinalapit ng Lakers ang agwat sa loob ng 2 quarter na sumunod. At sa huli, muling nakuha ang lamang sa huli ng 3rd quarter. Gayunpaman, si Paul George, bagamat may problema sa foul trouble, ay nagpakita na magandang pagsisikap upang panatilihin ang Clippers na makipagsabayan sa Lakers. Sa kabilang banda naman, sa isang laro kung saan kinaharap ng Golden State Warriors ang isang kulang-kulang na koponan ng Sacramento Kings na wala ang kanilang star point guard na si De'Aaron Fox, tinawag ni Steve Kerr ito na ultimate trap game. Sa kabila ng hindi kasiyahan na performance, nagawa pa rin ng Warriors na masiguro ang 102-101 na panalo sa tulong ng huling second jump shot ni Klay Thompson. Pinalawak ang kanilang sunod-sunod na panalo ng 4 na laro. Bagamat tila pagod mula sa kanilang road trip at nagkaroon ng mga problema sa iba't ibang aspeto, kabilang ang rebound at depensa, nagtitiwala sila sa kanilang determinasyon at tapang upang maipanalo ang laro. Narito ang 3 mga tinitingnan mula sa unang panalo ng Warriors sa kanilang tahanan para sa season. Nag-iba ang takbo ng laro. Sa unang 4 na laro ng season, malakas ang performance ng Golden State Warriors sa 3rd quarter, na mas mataas ang score kaysa sa mga kalaban nila ng kabuoang 47 points at ang kanilang pinakamababang punto sa 3rd quarter ay 24. Ngunit, bumaba ang kanilang performance laban sa Sacramento Kings. Nagsimula ang Sacramento ng second half ng 7-0 run at nagtapos na may 24-18 na lamang sa 3rd quarter. Bagamat may 30% shooting percentage sa quarter, nagawa ni Dario Saric ang 2 mahalagang 3-pointers kung saan ang isa ay nagdala sa Warriors ng kahit 1 puntos na lang ang kalamangan at ang isa pa ay nagtie ng laro sa 74 points. Sa isang laro kung saan kailangang magpakita ang mga role players, sinagot ni Saric ang panawagan at tumulong upang mapanatili ang Warriors sa laro bago pumasok ang huling 12 minuto ng laro. Super Dario! Nagkaroon ng mga pagsubok si Dario Saric sa 3 nakaraang laro dahil sa kanyang hindi magandang shooting. Pero sa pinakabagong laro, natagpuan niya ang kanyang galing sa pag-score mula sa bench. Nag-ambag ng 15 puntos sa 6 of 9 shooting at 3 of 5 mula sa 3-point range. Sa kabila ng ilang mga turnovers at mga pagkukulang sa depensa, ipinakita ni Saric ang positibong epekto niya, lalo na sa kanyang mga timely baskets, na nagpapakita ng halaga ng pagkakaroon ng isang stretch big man sa roster ng Golden State Warriors at nagpapakita ng kanyang kakayahan na magbigay ng mahalagang aspeto sa scoring ng kupunan. Sa ikalawang laro ng season laban sa Kings, nagtala lamang si Andrew Wiggins ng 11 points, ngunit nag-improve ito ng 12 points sa halftime sa kanilang kamakailang laban. Gayunpaman, nahirapan si Wiggins na makapunto sa 4th quarter at limitado ang kanyang paglalaro sa yugto na iyon. Mayroon din siyang hindi magandang performance sa rebounding na mayroon lamang 2 rebound sa buong laro, na naging ikalawang pagkakataon sa 3 unang laro ng Warriors na nagtala siya ng 2 o mas kaunti pang rebounds. Ang mabagal na simula ni Wiggins ay nagdulot ng mga pagsubok para sa Warriors, bagamat may mahabang season pa naman ang magaganap. Comment nyo lang mga kaibigan kung ano inyong masasabi tungkol dito.